Alright, welcome. At tayo'y mga ka-watchman kwento tungkol doon sa ating West Philippine Sea issues, ano? At ito'y napakahalaga sa ating buhay dahil tayo'y kasama doon tungkol dito sa future na darating at sa ating mga opisyales, ano? Nagpa-participate tayo dahil ito'y kasama sa buhay natin at nakikita natin kung gaanong unti-unti na nag-expand sila doon sa kanilang mga artificial islands, nag-i-establish sila at yung kanilang submarino na may interballistic missiles na pwedeng tatawid sa kabilang continent at yung pagkokontrol nila ng karagatan at sa kawanangan, yung sa himpapawid. So yung latest naman nila paglagay ng buya, yung barrier. So ang mga mangingisda natin hinahabol pa, So kaya nakikita natin na hindi lang yung mga nakakaraan na nakalipas na mga pangyayari na nakakaawa yung mga mangingisda nating maliliit, dahil sila'y talagang nangadihado at may mga phobia na yung iba, mayroon ngang isang beses na nagkakaroon siya ng parang nag-hysterical o nagkakasakit yung isang mangingisda natin, So dito naman, ano bang magagawa natin kung palagi tayo nagsasalita, So nagpa-participate lang tayo dahil doon sa pangyayari, anong mailagay natin na contribution. So, ibig sabihin, we support those behind na mga tumatayo na mga leader natin, kagaya kay Big Subiri sa Senate, And then, dito naman sa Coast Guard kay Commodore Tariula, Tingnan natin ang kanilang talagang katotohanan na pagtayo, Samantala, kabaliktaran naman doon sa ibang mga senador na mga kaanib ni Maudij, na sinasabi ni Marevilla at ni Labrador, na ibig sabihin yung loyalty nila doon sa kanilang mentor o amo na naging loyal doon sa China, nakikita natin na kumikiling lang sila para hindi sila masyadong mahalata ng mga kababayan natin sa bansa, na mayroon silang pagtatraidor o kaya pagkiling. So, ano naman ang maidudulot natin sa mga komentaryo? So, support tayo, sa panawagan ni Mig Subiri at ayun naman, malaking tulong na magkakaroon sila ng unanimous, na mai-transfer ang confidential pa ng BP, dahil malaki yun. Dapat wala nga talaga sa civilian. Dito talaga sa branch ng military, o unit, branch ng military natin, mailagay, Kasi yun ang importante, nasa mata na tayo ng international contention, o dispute na ito'y papunta na doon sa escalation, Pero hindi naman natin sabihin na nagkakaroon na siya ng intense, So, malaki ang tendency na mag-i-escalate ito dahil ang China talagang gusto nilang i-pursue yung interest nila, na plano. Pero hindi pwedeng babaliin ng ating presidente na even the single square meters, Yun ang maganda kay Presidente Marcos dahil nanindigan siya ng totoo, na hindi niya pwedeng bitiwan ang isang square metro na ating teritoryo, EEC sa territorial domain sa Scarborough Shoal o sa West Philippine Sea, party. Yan ang nagandahan ako kay President Marcos na hindi na siya masyadong clumsy o malamya sa paninindigan doon sa West Philippine Sea dahil nung una gusto pang mapagkaibigan sa China, makipag-join exercise, na plano sana. Pero yun ay isang kahangalan, dahil ang China
ay komunista, no? Communist at maraming pinatay si Mao Zedong, starvation, torture, nung panahon ng communism, mas triple o doble ang pinatay niya kay pagsama-samahin ang kanila Hitler, Lenin, Karl Marx, no? At iba pang mga leader, no? Stalin ng Russia, Germany, at ang China ang pinakamarami kay Mao Zedong. So yun naman paging successful nila dahil sa mga dugo at hindi naman pwedeng magpakamatay sila na hindi sila magtatrabaho dahil ang gobyerno naman ang sinusunod nila at hindi yung kalayaan na kagaya ng demokrasya. Itong mga nagdada na mga kababayan natin na pro-China, hindi nila akalain gaano kahirap ang isang mananahan sa isang komunismo na lugar. Madada lang itong mga to kasi, itong mga senador natin, yung ibang mga Chinese natin na mga politiko, na ang loyalty nila sa Chinese pero Filipino yung identity nila. At yung pledge ng mga senador natin, nag-pledge sila sa Pilipinas pero yung loyalty nila nasa kay Mao Diggs o yung amo nilang mentor na ang loyalty nasa China. No? Bumisita sila ng ilang beses China at ganoon din naman pumunta pa doon diretso sa Davao mismo, no? Nung bago lang, sa Podya, no? Na governor. Pero marami ng mga nag-inaugurate na mga Chinese doon noong 4 years pa sa nakaraan, sa Chinese Consulate General nag-inaugurate doon sa Davao, no? So, nung dati naman, ang BP naman, ang anak, at saka si Baste, no? Sinalubong naman nila yung Chinese Fujian governor. So, hindi lang yun. May barko pang dumuong doon. No? Ang ibig sabihin, masyadong halata. Nagalit sila, no? Si Mao Diggs at si Ruben Padilla sa Amerikano dahil ito pala si Ruben Padilla hindi naman nabigyan ng visa na pupunta doon sa Amerika. At ito naman ang ating former president, yung war on drugs na sinasabi ni Trillanes, state sponsored at siya talaga ang nag-utos at sa bibig niya yan palagi mga balita na talagang mga inosente kasama doon, no? Ilang libo, no? Na hindi dapat kahit sinong matino na abogado never na gawin mong patayin at kitilin ang buhay ng isang tao sa konstitusyon natin. Yun ang pinakamasakit, no? Ginagawa ni Digong, ni Duterte, no? Na ang inosente presume kahit nga may sala na, di ba? Abogado ka, di ba? Saan nanggagaling ang utak ng isang tao? Kahit nagkasala ka, presume innocent until, no? Ba't hindi mo bigyan ng pagkakataon yung mga taong napag-utusan lang, no? Kinitil ang buhay. Dapat nga unang patayin yung mga mamamatay tao eh. Dahil hindi niya binigyan ng kalayaan na demokrasya tayo. Hindi tayo komunismo. No? At hindi tayo authoritarianism. Kaya doon na nag-umpisa ang kalbaryo ko, nung nalaman ko yung kwento tungkol doon kay Matubato, kay Las Cañas, at saka kay Kernel, itong isa, no? Matubato, Las Cañas, at Asierto, no? Si Asierto na may abogasya rin yon, nagkumpisa nila, doon ko nalalaman kung gaano kagalit ito si Mao Diggs, no? Si former president, kay Laila de Lima, no? Na dating human rights, siya yung chief sa human rights, no? At ganoon din naman yung pag-iimbestiga. Kaya pala doon, at nalaman ko kay Trillanes nung una, dahil na kuan nga tayo, nabudol tayo, no? Kasi taga Mindanao naman ako. At binuto ko to dahil Mindanao, for the first time nagkakaroon ng Mindanao. Pati nga mga pari, yung ibang mga taong matino, no? Bumuto dahil federal nga, lulusob sa China, mag-jet ski, sabi ni Trillanes, nasaan na yung pag-jet ski para ipaglaban. Ngayon kabaliktaran, di ba? Pag makita natin, sasabihin, di ba, na
Maniwala naman kayo. Eleksyon lang yun. Tingnan mo. Talagang ibig sabihin, ganito rin yung si Bad Boy, no? Ay si Loren Padilla sa pelikulang Bad Boy, no? Na ang loyalty niya doon sa mentor niya at hindi talaga sa Pilipino, no? Sa bayan natin ng bansang Pilipinas dahil may utang na loob siya. Dahil nung nagkakaroon ng conviction, naging nakulong siya, si former President Fidel Ramos nagbigay sa kanya ng pardon, ano? At ito naman si President Duterte ang nagbigay sa kanya ng absolute pardon. So kaya may utang na loob to. May mga utang na loob, yung mga criminal na mga convicted na binigyan nila, dating president at yung pangalawang president na babae o yung iba pang mga na-convict ng plunder, ano? So ibig sabihin, may mga utang sila, ay dapat sila magbabayad. Kaya minsan tahimik na lang sila kahit na ang pagkakakulong kay Leila de Lima ay walang kakwenta-kwenta. Paratang lang, ano, nangyari na ilang taon siya, saka na lang siya nagkakaroon ng kaso ng droga nung naibulgar na niya yung mga human rights violation sa panahon pa ng Davao at saka kay Trillanes, ano. So ang ibig sabihin dito, no, ang loyalty talaga nila sa China. Dahil makita man natin, kinamumunghian nila ang Amerika at gumagawa ang China ng mga fabricated deceptive statement at cyber attack sa US o kaya sinisiraan nila sa mga social media, no? Mga statement. Dati pa naman brutal enemy kasi ang communist at saka terrorist, no? Kaya sila ang gumagawa ng propaganda dahil pagka nawala ang Amerika, sila na yung pinaka-strongest nation among all nation, ano? Dahil sila ang naging powerful rival ng Amerika. So, ngayon makikita natin dapat mag-lifestyle check ng ating gobyerno sa mga public servant kung saan ang loyalty nila dahil makikita natin na ang mga sundalo nung una malaki ang pagkauto, no? Tactic ang ginagamit ni former President Rodrigo Duterte. Hindi totoo na iniingkrisan ang mga taong mga normal na mga mamayan na mga ordinaryong trabahante. Ang unang iningkrisan ay ang mga sundalo. Ideya yan, taktika dahil sa mga panahon ng kudita, ang mga sundalo ang unang lalapitan, no? Unang i-recruit pagka ang sundalo ang mag-umalsa, susunod na ang masa. Dahil may mga baril sila Ang ideya niya talagang pang-komunista Sabi nga ni Labrador yun naman pala ang leader ng komunista. Parang may katotohanan, no? Kasi nung umpisa pa lang nila ng usap ni yung namatay dati na leader sa sa Europa na doon naging asylum, ano? Nagsishare siya ng palagi share ng share, ano? Kasi pagka tinitingnan mo yung sinasabi ni Matubato, yung mga NPE pa ang ginagamit nilang liquidation squad na kasama nila doon sa pagpatay Ginagamit. Kaya nga, ang mga returnees pa. So, ang ibig sabihin, ang pinakalulo niya ay Russia at saka China na kaibigan nito. Kabaliktaran talaga, no? So, ibig sabihin, nakikita naman sa balita, hindi gawa-gawa yun, ano? At napatunayan yun natin dahil sa kanyang mga bibig na siya nag-state sponsored at nakita natin na minsan, hindi pa ninirespeto ang presidente, bumabiyahe pa siya doon sa China na mag-isa at wala siyang paliwanag. At ito naman si Bongo, i-endorse pa na maging consulate o kaya isang taga kuan sa China, no? Yung konsulala siya na siya yung maging isang representante ng ating gobyerno doon sa kay presidente. Tingnan mo naman, gagawin pang SAR ng kuan talagang sip-sip nito. Palpak na nga yung ideya, ayaw nga ni Bongbong ng gano'n na yung papatay mo lang yung mga tao. Ano, kahit saan mo ilagay ang angulo ng pag-uutak mo, ikaw isang tao, ipipresume pa nga yung taong kahit na siya nakamatay na innocent until
proven found guilty, no? Ang ibig sabihin yun, lilitisin pa at huwag mong kunin ang buhay ng tao dahil hindi ikaw ang nagbigay ng buhay ng tao, ang Diyos lang at hindi na pwedeng kahit sinong pumatay, no? Ipapadaan sa proseso yan, no? Kaya nga yan naging extrajudicial state sponsored, sabi nga ni Trillanes, no? Dati parang nagalit ako kay Trillanes dahil bagong salta pa lang to, presidente na to. Bigyan natin ng pagkakataon. Pero nung nakita ako sa mga totoong buhay talaga at kwento ng mga Las Cañas, Matubato at Hasierto, grabe yung mga buntis at yung pamilya talagang pati siya pumatay, no? Siya talagang pumatay. Pero ang mga marami, yung kanyang mga utosan na talagang hard killer, ano? Yung Duterte Squad, no? Yung GDS. So ito naman, pagdating dito, naging totoo si Trillanes at si Laila de Lima, no? Nasabi nga ni Laila, hindi na siya kaawaan dahil wala naman siyang ginagawang masama at hostisya naman talaga, no? Ang katotohanan kasi, pagka i-conceal mo ang katotohanan, nakakakuan yung para bang ang isang taong nagtatago ng katotohanan at nagpapalabas ng gawa-gawa ng mga fabricated na mga kwento, parang nakakasira ng normal na pag-iisip eh. Pagka tinitingnan mo yung mga statement na kagaya ng investigasyon ng doon sa governor sa Mindanao, ano, na yung parang tinatakpan at talagang yung mayor din yung asawa, ano, anak. Tingnan mo yung mga statement mo, parang nakakalito yung kuan eh. Ibig sabihin yung i-consult mo yung katotohanan, kagaya doon kay Laila de Lima, napakalinaw, no? Na talagang gawa-gawa lang dahil doon sa paglaban nila, no? Sa drug on war na tinatawag na human rights violation nung panahon pa ng kanyang pagka-mayor. So, ang ibig ko sabihin dito, yung pagiging Chinese, ano? Pero ito yung mga naobserbahan lang natin nung una, no? Pero pagka tayo naman ay nasa Biblia, hindi naman tatalab yung mga daldal ng daldal, salita ng salita. Pero nakakatulong, nag-inform, kagaya kay Labrador o Marevilla, Insurrecto, kay Attorney Cosing, yung iba pang mga nasa pagbigay ng tamang impormasyon, ano. So, yung iba pang mga nagbibigay ng impormasyon sa media, kasi nung unang namamayagpag, yung mga trolls lang nila, no? Pero ngayon marami na dahil sa social media at marami na nagbablog, isa na ako. So, makakatulong na rin ako doon sa pagbigay ng dissemination ng information. Pero yung hindi nakakatulong doon sa biblical aspect, ang palaging dada lang o kaya magsasalita ka, kundi panalangin. Yun ang ginagawa ng mga Christian. So, basahin ko lang yung Timothy, no? Ang kuhaan ko lang kasi dahil isang international at national concern tong West Philippine Sea dahil ito'y makokontrol na nila, parang isang bansa na rin to pagka nagkaipon-ipon na ang mga maraming barko at ilang libo sila doon at yung intercontinental ballistic missiles nila na nakadeposito diyan sa mga submarino nila at saka yung artificial island nila, pwede nang ikokontrol nila ang West Philippine Sea, no? Kaya konkreto na yung plano nila, no? So, i-take over na lang dahil yung sa mga pugo, yung mga sundalo, yun i-establish nila, lalong-lalo na dito sa Davao, no? Pwede nang maraming baril, kagaya kay Robin, maraming baril yon, no? Mga Robin Padilla, may mga baril. Ibig sabihin, yung mga dinideposito ng mga Chinese, i-take over na lang sana nila, kaso nga lang napaalis yung pugo, no? Sabi nga ni dating Senator Lacson na 60 to 70% mga sundalo, no? Parang mangyari noon, nakaposisyon na sila, pag take over, tama sinabi ni Mig Sobe, malayo na ang 3 araw, no? Dahil advanced na yung mga sophisticated yung mga gamit nila, no? Technology, dahil mayroon pa silang quantum na pinaplano, no? Na i-control lahat ng mga computer, ano yung mga gadgets na hindi na gumagana, mas gumagana yung quantum nila na
technology, no? So ito na dito basahin ko muna yung First Timothy, no? Dahil para sa atin mas mahalaga pa rin ang panalangin, no? Ito yung mangyayari at hindi pwedeng mangyari dahil nasusulat to doon sa paraphrase ng Matthew chapter 24, no? Na there will becomes the end of time. So before that, great tribulation will come and it will be happening. At it will be happening and it is part of this last days event. So basahin ko lang ang tungkol dito sa panalangin dahil ipanalangin dapat natin ating gobyerno pamahalaan kahit naman sila ay mga ang budhi nila o kaya ang kasamaan ano magbabago rin o kaya ang tao ay nababago din naman. I exhort therefore that first of all supplication, prayers, intercession, and giving of thanks be made for all men. Now, for all men, verse 2, in the book of First Timothy, for kings and for all that are in authority, that we may lead a quiet and peaceable life in all godliness and honesty. Dito pa lang, maganda na to, ano? Unang-una sa lahat ng mga bagay, ay inaaral ko na mananaig, manalangin, mamagitan, at magpasalamat sa patungkol sa lahat ng mga tao. Verse 2, pangalawa, ang mga hari at ang lahat ang nasa mataas na kalagayan. Mga hari at mataas na kalagayan. Kasama ng senador natin, ating presidente, no? Mataas na kalagayan upang tayo'y mga buhay na tahimik at payapa sa buong kabanalan at kahusayan. Tayo'y mamumuhay na payapa, no? Sa buong kabanalan at kahusayan. So ang kabanalan naman doon tungkol sa church to, no? Pero including the government leaders and head of state down to the barangay level, no? Hindi man pwedeng hindi tayo buo. Isa tayong bansa at isa tayong Pilipino. Kung may bakunahan, lahat na yun, hindi na pinipili religious o anong grupo ka o bawat sino. Kaya ang religion ay kasama pa rin doon sa rebuke o kaya chastise, no? Tinatawag na reprove, rebuke o exhort, no? Kaya pagsasabi doon sa katuwiran na dapat ipapalaganap ng iglesia doon sa sangkatauhan, no? Isa na 'yon ang kaligtasan at ang ebanghelyo. Pero dito pagdating sa mga nasa pamahalaan, mayroon separation of church and state. So mayroon siyang independent, no, function of church and state na sinusunod tayo, may batayan. So dito, ang sa church lang ay hindi yung pagpakabanal dito sa mga pamahalaan kasi sabi nga ni Miriam Defense, the most corrupt, ano? So, ang magawa lang ng church is to pray our government, no? Kasi kung magdada lang kami ng dada, o kaya yung mga commentators, kagaya kay Presilapid na binawian ng buhay dahil doon sa ayaw matanggap, ano? Kasi maraming mga hard commentator, yung totoo naman sinasabi nila, nasaktan lang yung mga masama ang budya, no? Maitim. So ngayon, ang maitutulong ng church is to pray. Pero pwede rin naman magsasalita, kagaya kay Kibuloy, dapat nagsasalita siya. Kaso nga lang, paano mo naman makumbinsi ang isang tao kung ang sarili mo mismo ay may mga kaso, no? Ibig sabihin doon, pagka ikaw religious o kaya spiritual leader, may advice ka, no? Yung matino naman, maganda. Pero kung ang sarili mo mismo ay nakikita ng isang tao, tapos sasabihin mo sa kanya, tapos alam niya ang sikreto mo, ay mas lalong madidemonyo yun, ano? Ibig sabihin, hindi tatalab. Pero sa atin, pagka tayo totoo, ang puso ng isang tao, nababago pa yun. Kaya may paraan na hindi mo dapat pitilin ang buhay ng isang tao dahil ang tao nagbabago o kaya nautusan lang sila
o kaya nagkakaroon lang ng panahon ng kagipitan, hindi naman talaga sila ganyan ang linya ng buhay nila. Kaya napakasama yung patayin mo ang isang tao, no? Wala, hindi na nag-uutos ang Panginoon noon. Noong panahon pa ng mga Old Testament times yan, tit for tit, tooth for tooth, eye for eye. Pero sa panahon ng grasya, ng grace na dinala ni Kristo, hindi mo dapat gawin yan. Kasi may pamaraan ng Panginoon sa buhay lang, no? God-given time, golden age of a person, no? Kung saan ang hangganan ng buhay nila. Diyan lang at wag mong pangunahan o pakialaman dahil lalong-lalo na masyado tayong demokrasya na tapos ganyan pa ang gagamitin natin, you know? So ang ibig ko sabihin, para mayroon tayong peace, quiet, and peaceable life, idalangin natin to. Pero ito'y mangyayari, no? Hindi ko sabihin na pigilin ko ang kaganapan na sinasabi ng Matthew chapter 24 na sinasabi ni Pedro na pigilin sana ni si Kristo dahil doon sa sinasabi niya mangyayari na mamamatay siya, no? Pero ako'y hindi pipigil dahil ano ang kaloob ng Panginoon sa salita niya mangyayari at binabalaan natin ang kanyang mga salita. At ang kanyang salita ay buhay at totoo. So dito lang at maraming salamat na kung saan may maitutulong rin ang mga ibang commentator, lalong-lalo na yung mga reliable, yung mga attorney o kaya yung mga taong may dignidad. Pero yung mga trolls, yung mga fabricated na mga binabayaran ng Chinese o kaya yung iba nating mga Pilipino na yung loyalty nila talaga dahil malaki ang pakinabang nila at marami silang utang na loob doon sa dating nagdaang gobyerno, ang loyalty nila nandoon pa rin. Alam na natin kung sino yun, no? Pero ipanalangin natin ang bansa sa darating na panahon na ang ating mga leader ay tatayo, no? At manindigan kung ano yung tama dahil mangyayari ang nakasulat sa kasulatan. So kailangan maging alerto ang church o ang ating government na makinig sila sa mga tama na suggestion ng mga tao at manindigan sila at hindi sila kakampi doon. Alam naman nila na yun ay hindi tama. Dito tayo sa demokrasya, dito tayo sa ating nagisnan na kalayaan at wag tayo sa authoritarianism na isang komunismo at ngayon ay nakikinabang lang yung mga tao dito na nasa komunismo kasi dito naninirahan yan sa Pilipinas. Pagka nanirahan yan doon sa South Korea, sa North Korea, sa Russia o kaya sa China, hindi nila magawa-gawa kung anong kalayaan mayroon tayo. Kahit saan ang kalayaan, no? Sa pagsimba, sa praise expression, sa paggawa mo sa sarili mo lang doon, hindi yun. So, salamat sa mga taong nanindigan na nagsabi sa katotohanan at salamat naman sa church, no, sa salita ng Panginoon na ito'y mangyayari at maganap. So, ang iglesia ay isang malaking bagay para sa moralidad at pagbangon ng ating mga leader. No? Ang ating mga leader ay lalong-lalo sa kongreso, napili natin yung mga talagang maraming mga nakapasok na may mga criminal record, you know. Hindi dapat milyon ang mga tao na iboboto natin, dapat hindi yung mga tao na iba yung ina-applyan nila na trabaho, iba yung personalidad nila, no. Kaya hindi sila angkop, ano. Pero hindi naman sabihin na mas magaling tayo kasi high school graduate ka lang o kaya kahit ano ka naman kasi tinanggap ka pero yung na contribution mo ay yung moralidad mo na lang tapos ibenta mo pa yung Pilipinas dito ka pa sa China. Napakarumal-dumal, nagpi-pledge ka tapos nag-o-oath ka, no? Sa office, pabasin na to. Ang loyalty mo, ang patriotism mo. So tayo, mga Pilipino, dito pa rin tayo sa Pilipinas at pasasalamatan natin ang ating may kapal dahil sila ang nagbibigay sa atin ng pamamaraan at malampasan natin, no? O kaya kung ano man ang darating na mga panahon, nasa katama tayo, nasa tuwid at direksyon natin at lalong-lalo na
ang bansa natin magtatag ng magandang leader sa darating na may takot sa Panginoon, may pagrespeto sa tao, may mataas na moralidad, at may pagalang panampalataya. Thank you and salamat sa lahat. Okay.